Magandang tanghali po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin na naman tayong TV. Medyo nakakatawa tong ano nito, yung brand nito mga bro. Sa online lang kasi ito nabili daw. At papakita ko lang, bobo pa. Parang mahirap mabili kasi ng ano eh. Pag sa bobo ba ang ano eh, parang bobo ba? So ang problema daw nito mga bro ay walang picture. So plug in natin. Pero parang may liwanag daw yung ano eh. Yung naka-screen, kailangan wala siyang picture. So pindutin lang natin. May standby power na sa ilalim. Sa may pindutan nito, yan. So yan, nakikita natin may kunting liwanag siya. So ang backlight nito ay gumagana mga bro. Mapapansin natin may kunting liwanag siya. Kailangan walang picture. Pero napapansin ko may ilaw, may liwanag sa ilalim yung backlight. Ibig sabihin buhay ang backlight nito. So ang naging problema nito ay sa screen mga bro. Titingnan natin kung magagawa natin to. Kung backlight lang medyo madali, pero sa screen ang problema. Titingnan natin kung magagawa natin ng paraan tong TV na ito. Smart TV na ito mga bro na 32 inches. Malupit lang yung pangalan nito o yung brand, Bububa. So buksan na lang natin, alamin natin. Sana magawa natin ito mga bro. Ang klase yung brand nito eh. Wala to sa talaan ng buhay eh. Bubuksan na lang natin. Nag-vlog na naman yung aking cellphone ah. So ito na mga bro, nabuksan na natin. Wala nakasulat na model number mga bro. Pero 32 inches ito nabuksan na natin. So visual check muna tayo. So kanyang motherboard, so wala naman tayo nakita mga lumobo mga bro. Malaki palang T-con board na ginamit nito. Ito yung T-con board na tinatawag mga bro. Itong board na ito, yan ang tinatawag na T-con board. Ito naman yung motherboard natin. Tapos ito naman yung top board natin. So check na lang natin kung bakit wala siyang picture. So plug in natin uli. Yan, standby power. Pindutin lang natin yung power. Yan, nag-uuna yan mga bro. So nakikita natin napakalakas yung kanyang backlight. So wala talagang problema yung backlight. O ba't namatay? Ayun. Ayan, nag-uuna pala uli kasi smart TV nga ito. Yung backlight niya walang problema. Kasi bago lang daw ito mga bro. Medyo napanuuran lang nila na ibabad lang ng husto. Kaya bigla lang daw na walang picture. So voltage check na lang natin sa kanyang ano. Check natin yung supply ng ating T-con board kung present ba. So mag ground na lang tayo rito. Saan ba tayo mag ground banda? Mahirap mag one hand kasi. Check lang natin yung kanyang supply. Plastic kasi yung body nito. So medyo mahirap. Dito na tayo mag-ground sa kanyang antenna. Check natin yung supply mga bro sa 12 volts nya. Galing LPDS. Diretso na lang tayo sa fuse, no? Ito dapat may 12 volts tayo rito. Yan. So present yung 12 volts natin. Tawid natin sa fuse. Uy, walang nakatawid. Nag-open yung fuse natin dito pala. Yan tinawid ko, wala tayong voltahe na susukat mga bro. So nag-open yung ating fuse. Kadalasan pag nag-open yung fuse natin dyan, maaaring may shorted ito. Maaaring may shorted to na parts, kaya nagkaganito, no? Wala siyang picture kasi wala makatawid. So isa-isahin muna natin yung mga posibleng sira dyan mga bro. Titingnan natin kung may makita kita yung shorted na parts. Maaaring may shorted talaga dyan kasi nag-open yung fuse natin. Hindi basta-basta kasi mag-open yung fuse nyan kung wala tayo shorted. Isa-isahin natin yung mga kapasitor dyan, yung SMD kapasitor na tinatawag. Try natin isa-isahin
kung may makita tayo shorted. So update na lang muli mamaya mga bro. Medyo mahaba-haba ang laban yan. Isa-isahin ko lang tong portion sa top board, ay ano, sa Ticon board nya. Sana magawa natin to. Medyo hard trouble din to mga bro. Aso tuloy natin mga bro. Bali nag-check tayo talaga sa ano natin, sa Ticon board. May shorted mga bro, no? Kasi nag-open yung ating fuse dito. Chinik natin yung dalawang SMD dito mga bro na nakapa-ano dito. Ito yung mga maliliit mga bro. Kita nyo, yung parang gamutan na lang, yung dalawa na to. Okay naman siya. Kaya inisa-isa natin hanggang man nakarating tayo dito sa kapasitor na to mga bro. Kasi tinister natin, shorted. Binaklas talaga natin yung isa. Inactual talaga natin. Talagang shorted yung ano talaga niya, kapasitor. Kaya nung hinang ko na yung kapasitor na yan mga bro, itong malaki na to. Kita nyo ito mga bro. Ito yung nakakabit dito na ano, portion. Kaya nung tinanggal natin yung kapasitor na yun, nawala na yung shorted. Tapos chinik natin talaga yung kanyang kapasitor na yun, shorted talaga mga bro sa ating analog tester. So pakita ko lang sa inyo mga bro. Yan mga bro ha. Yan, sagad talaga yung tester natin. Dapat yan, walang palo yan. Naka-rinse din lang tayo mga bro. No? So reverse natin. Hirap lang, walang maghawak. Yan mga bro. Talagang shorted yung kapasitor na ito mga bro. So try nating hanapan, tapos ibalik natin yung dalawang kapasitor na to dito. Try natin ang hanapan ng kaparehas na ano. Titingnan natin kung magka-picture na ba, tapos palitan pala natin yung fuse dahil nag-open yung fuse natin. So update na lang ulit mga bro, hanapan ko muna ng kaparehas na kapasitor. Sana gumana nga ito para maliwanag naman na pambigas-bigas natin. Sana dyan lang ang trouble nyan. Sana walang problema yung pinaka-screen nito. So hanapan lang natin mga bro. Para hindi na ganong humaba yung video natin. Isa-isa ko na rin yung iba dyan. Parang wala naman ako nakitang shorted na iba pa. Try na lang natin palitan muna yun. So tuloy natin mga bro. So napalitan na natin mga bro. No? Ito yung pinaka-shorted mga bro. Ito yung naging pinakasira niya. Binalik natin yung dalawang kapasitor. Pinalitan natin yung fuse. So ngayon, try natin i-plug in. Alamin natin kung okay na ba siya, kung magka-picture na. Yan. Kasi chinik na natin lahat na katabi dyan. Medyo wala naman na tayo nakita ibang shortage. So power on natin. Yan, power on na. Silipin natin yung picture kung nagka-picture na siya. Sana mayroon na. Uy, ba't namatay? Ayun, nag-on pala uli. Ayun, lumabas na mga bro. Smart TV. So smart TV na nga ito. Ba't ganun ang picture? Ayun, yun pala parang kanon niya. So nagka-picture na nga. Salamat sa Diyos. At doon lang pala talaga ang sira niya. Yan, antayin lang natin lalabas yung ano niya. Kung walang sira, yung walang bang mga guhit-guhit. Yan, Android na pala to. Hindi pala to smart lang. So yun, okay na siya mga bro. Nagka-picture na siya. Okay na yan, shareable na yan. So yun lang talaga naging sira niya. Yung kapasitor na yun. Pahamak pala talaga yung kapasitor na yun. Shorted na yun, ano. So okay na yan mga bro. Sigurado na yan. Lumabas na yung picture. So ano lang natin, para itayo natin, lagyan natin ng ano. Try natin lagyan ng DVD para makita natin mga bro. Buti at nagawa natin kahit pa paano. Kala ko hindi natin magawa to. Buti sa Ticon board lang ang naging sira, may shorted. So ito na mga bro. Ito na yung ating ginagawa na Vuvuva na TV na 32 inches na Android TV. So power on natin. Yan, smart TV.
Kala ko may problema pang picture, yung pala talaga design yung sulat niya sa umpisa. Ayan, naglo-loading na mga bro. Sureball na, hindi lang kasi dinala yung remote. Isa lang kasi pindutan yan mga bro. So, antayin lang natin. Nalalabas yung Android na yan, lumabas na yung Android. Okay, naka-video. So okay na yun mga bro, pero mas maganda lagyan natin ng video para makita natin picture, no? Para sigurado lang, para iwas ano. Pero sureball na yan, kabitan lang natin ang ano, ating DVD. Sana ba yung ating jack? Nagtago pa si jack. So kabitan lang natin para makita talaga natin yung picture na kabuuan. Diba? Ay, saan yun? Malinaw na mga bro. Sureball na. Siguradong pambigas-bigas natin napakalinaw na, no? Malinaw. So, okay na yan mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating palagi na-upload na video. Magandang tanghali po sa ating lahat.